ko naintindihan! Hindi ako pumapatay ng mga hayop dito sa baryo! Aswang ka! Hindi ka bagay dito sa baryo namin! Kailangan mo mamatay! Ano ba? Wala na tayong magagawa pa, Elena! Halimaw siya! Nakikita mo naman, di ba? Magandang araw sa inyong lahat, lalo na mga suking tagapakinig ng Miss Pinky YouTube channel. Masaya ako at may babahagi ko na rin ang naging karanasan namin ni Nanay na mapagkamalang aswang ang suki namin ng ulam. Para maunawaan ninyong lahat, hayaan niyo akong ibahagi ito sa inyo. Itago niyo lang ako sa pangalang Elena at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Elena, nakita mo ba to? Tignan mo na maigi, oh! Sinipsip ang dugo ng baboy ko! O itong kagatang ang bakas niya, oh! Grabe naman, parang vampira may gawa niya na! Oo nga no. Manong Roland, ibig bang sabihin ay dugo lang ang kailangan niya at hindi karne? Posibleng tao lang din ang may gawa niyan. Abay, huwag niyong gawing malaking isyo to. Mga ligaw na hayop lang ang may gawa niyan. Abay, tinatakot nilang ang mga sarili ninyo eh. Ligaw na hayop? Lolo, itong kagat lang ang sugat, oh! Tsaka, walang bakas ng kalmo to kaya nakipag-away. Tsaka isa pa, bakit sa bakuran mo pa nakita ang patay na hayop, ha? Baka tumakbo dito papunta ang mga alaga mo. May mali ko ba maaga ako natulog kagabi. Tsaka wala talaga akong kinalaman sa pagkamatay ng mga alaga mong baboy. Lolo Eddie, may nakita po ba kayong kakaiba kagabi? Parang may dumaan o umaali-aligid sa bakuran niyo? Wala ko narinig o nakita eh. Alam niyo, mas mabuti pa. Magpahinga na lang tayo. Basta sa tingin ko, mga ligaw na hayop lang ang umatake dyan sa mga alaga mo, Roland. Elena, pakiramdam ko may mali talaga sa pagkamatay ng mga alaga kong baboy eh. Siguro sinadya talaga to. Baka naman may naiinggit sa akin. Pero sa tingin mo? Siguro nga ho, Manong Roland. Magpahinga na ho muna kayo kaya. Kailangan po, maimbestigahan na natin yung nangyari sa mga alaga mo. Hinayaan ko muna magdiskusyon sina Manong Roland at Lolo Eddie pero sa loob-loob ko, may kakaiba akong kutob. Kanina sa palengke, habang bumibili ako ng karne kay Lola Jea, napansin kong palad niya. Nakita kong isang ukit. Para bang simbolo yon? Paikot ito na parang araw pero may mga guhit na nakakabit sa gitna. Hindi ko alam kung bakit pero parang lumukob ang kakaibang lamig sa katawan ko nang tumingin siya sa akin kanina. Tapos ay ngumiti siya ng tipid. Yung tipong parang alam niya na may napansin ako. Sinabi niya pang peklat yon, pero sa daming peklat ang nakita ko sa tanambuhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganon. Paano ho yan ngayon, Lolo Eddie? 3 baboy ang namatay. Luging-lugi na ako riyan. Alam nga naman bayaran ko ang mga yan, ha? Hindi naman akong pumatay dyan sa mga alaga mo eh. Ano ba naman yan? Nasa teritoryo niyo ho ang mga alaga ko. Kaya naman kailangan niyo akong hatian sa damages. Teka, hindi naman ako papayag dyan, Roland. At kahit nakita dito sa bakuran ko yan, hindi ko obligasyon na bayaran ng mga yan. Ay, tama na ho yan. Wala na tayong magagawa, Manong Roland. Wala naman pong kasalanan si Lolo Eddie sa pagkamatay ng mga baboy niyo eh. Ang mas mabuti pa ho, ikulong niyo na lang po na mabuti ang mga hayop niyo para hindi makalabas. Ay, nako. Kapag talaga nakita akong gumawa nito sa mga alaga ko, abay malalagot talaga sila sa akin. Habang nakatayo ako sa tabi ng patay na baboy, iniisip ko kung anong koneksyon ng marka ni Lola Jea sa nangyari. At bakit sa likod ng bahay ni Lolo Eddie nadiskubre ang patay ng mga hayop. Manong Roland, ilang araw na po bang nawawala tong mga baboy nyo?
Kagabi lang yun, Elena eh. Tinignan ko pa nga sila sa kulungan bago ko matulog. Abay pagkagising ko kulang na ang mga alaga ko. Lolo Eddie, narinig niyo po ba kagabi na parang may kumakaluskus sa labas ng bahay niyo? Wala nga. Sinabi ko na yun, hindi ba? Matanda na ako Pero hindi pa ako bingi. Bakit parang galit ka dyan, Lolo ha? Nagtatanong lang naman kami. Alam niyo naman kailangan imbestigan ang nangyari. Baka naman may tinatago ka dyan, ha? Hoy! Huwag mo nga akong pinagbibintangan, Roland, ha? Abay, wala na nga akong alam Bakit ba ang kulit ka, ha? Manong, teka lang ho. Huwag muna po tayong magturuan dito. Kailangan muna nating alamin kung paano nangyari to. Alam mo, Elena, malakas ang kutob ko na hindi ito gawa ng simpleng hayop lang Siguro, tao ang may gawa nito. Yun nga po Kailangan natin ng ebidensya bago po tayo magturo para hindi po tayo nakakahiya kung sakali. Umuwi ako sa bahay namin na ang iniisip ay tungkol pa rin sa pagkamatay ng mga hayop ni Manong Roland. Umupo ako sa papag at pinagmasdan ng palad ko. Iniisip ko kung anong ibig sabihin ng nakita kong simbolo sa kamay ni Lola Jea. Ayokong isipin na isa siyang mangkukulam pero wala nang ibang pumapasok sa utak ko. Lumaki akong nakakarinig ng kwento tungkol sa mga lumang albularyo na tumatalikod sa kabutihan at gumagamit ng ritual para humigop ng dugo o buhay na hayop at tao. Kaya naman tinawag nila ang kanilang sarili na mangkukulam. At ang mga simbolong yon ang madalas daw gamitin sa pangkukulam. Ipinikit kong mga mata ko pero sa halip na makatulog, ay nakita ko sa isipan kong mukha ni Lola Jea. Yung ngiti niya kanina, parang may alam siyang hindi namin alam. At ang kislap ng marka sa kamay niya, parang yung mga mata na nakatingin sa akin. Sinusubukan akong takutin. Huminga ako ng malalim. Kung tamang hinala ko, hindi lang baboy ang mamamatay dito. Dahil posibleng mga tao rin ang atakihin nila. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Manong Roland para makiusap. Elena, pupunta ako kina Lola Jea mamaya, ha? Titignan ko ang mga alaga niya. Baka naman kasi yun ang isunod na mga pumapatay ng mga alaga ko Teka lang ho. Hintayin niyo muna ako, Manong. Sasama ako sa'yo. Teka lang. Sigurado ka ba dyan, Iha, ha? Abay, delikado na't gabi pa. Mas delikado ho kung wala kang kasama. Tsaka kailangan ko po makita si Lola Jea. Dahil sa nakita mo sa kamay niya, tama ba? Oho, Manong. Hindi yun basta pekat lang. Sigurado ho ako. Paano naman kung magalit siya? Alam mo namang matanda na yun. Baka mapahiya tayo Hindi ko naman po siya harapin ng diretsahan. Magbamasid lang po ako. Oo siya, sige. Pero kung may magpakitang halimaw, tatakbo agad tayo, ha? Hindi tayo tatakbo, Manong. Alamin muna natin ang totoo bago tayo tumakbo. Okay? Pagdating namin sa bahay ni Lola Jea, tahimik ang paligid. Halos walang maririnig kundi kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ng mangga. Si Manong Roland, hawak ang itak niya, pero kita kong nanginginig ang kamay niya. Pinatatag ko ang sarili ko. Nasa tapat na kami ng bintana ni Lola Jea. Sumilip kami doon, nakaupo siya sa loob. Nakaharap sa isang lamesa na puno ng mga tuyong dahon at bote. Nakayuko siya, parang bumubulong. At doon mas malinaw kong nakita ang palad niya na kumikintab dahil sa langis. Medyo lumiwanag ito, para bang sinalo ang sinag ng buwan. Napahawak ako sa braso ni Manong Roland. Tumingin siya sa akin at doon kami pareho na tahimik. At sa mismong oras na yon, biglang nag-angat ng ulo si Lola Jea at tumingin diretso sa bintana. Kung nasaan kami, malakas akong napasinghap. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagulat. Parang alam niyang naroon kami at pinagmamasdan siya. Bakit kayo nariyan? Ano ginagawa niyo sa 10 oras ng gabi na?
Oo ho. Kasi ho, dumaan lang ho kami. Lola, tinitingnan namin kung ayos lang ho ba kayo. Maayos lang naman ako, Elena. Pero kayo, mukhang hindi kayo okay ha? Bakit kakaiba ang tingin ninyo sa akin? Hindi naman ho, Lola. Nag-aalala lang talaga kami. Nawawala kasi yung baboy ko kagabi. Tapos natagpo ang patay sa bakuran ni Lolo Eddie. Kaya nandito kami para sana magmanman. Baka ho kasi mga alaga nyo ang sunod na atakihin eh. O baka naman iniisip niyong ako may kagagawa sa pagkamatay ng mga alaga mo, ha, Roland? Ay, naku. Hindi po ganun ang ibig sabihin namin, Lola Jeya, ha? Concern lang ho talaga kami. Kung gano'n, umuwi na kayo. Hindi niyo magugustuhan ang makikita ninyo kung magtatagal pa kayo rito. At kung may magnakaw man sa mga alaga ko, hihingi naman ako ng tulong sa inyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang ibig kong sabihin, huwag niyong ilagay ang sarili ninyo sa hindi niyo dapat pakialaman. Pero Lola... Umalis na kayo, Elena, para sa ikabubuti niyo itong ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit pero sa mismong oras na yon, parang tumigil ang oras. Napatingin ako kay Manang Roland. Alam kong gusto niya nang umalis pero nakatayo lang ako. Para bang nakapako ang mga paa ko sa lupa. Ang mata ni Lola Jeya, hindi kumukurap. Parang hinuhugot niya ang lakas ko sa pamamagitan ng tingin. At ang marka sa palad niya, para bang pinagbabantaan ako. Talagang ang kakaibang matanda siya. Pero bago pa kami makalayo, narinig kong buntong hininga niya. Mabagal at parang dumudula sa tainga ko ang sinabi niya na hindi pa yon ang huling baboy na mawawala. Grabing kilabot ko nun. Tumayo ang balahibo sa katawan ko. Ramdam kong may nakatingin sa amin mula sa kadiliman. At ilang sandali pa, dali-dali na kaming umalis sa bahay ni Lola Jeya. Kinaumagahan, nagluluto si nanay ng ulam para i-display sa karinderya namin. Oh, Elena, tikman mo nga to, anak. O, ingat ka ha at mainit pa yan. Bagong luto kasi. Oh, wow! Nay Dalisay! Ang sarap naman nito! Parang may kakaibang lasa. Parang nakaka-relax. Sekreto ko yan, anak. Nilalagyan ko lang ng proteksyon ng mga pagkain niluluto ko. Hindi basta pampasarap lang. Teka, anong ibig sabihin, Dalisay? May nilalagay kayong espesyal na pampalasa sa niluluto nyo? Hindi lang pampalasa, Roland. May kasamang dasal ang mga pagkain niluluto ko para pangalagaan kayo laban sa kasamaan. Ang ibig niyo pong sabihin, kaya pala laging gusto ng tao ang pagkain niyo kasi may kasamang dasal, Nay? Pero wala naman po sigurong halong gayuma, ah. Gayuma? Para lang yan sa walang love life, anak. Dasal lang ang kailangan ng tao. Tsaka, ang gulay na niluluto ko ay mga sariwa talaga. Para sa pampakalma at pampalakas ng katawan. Grabe, ang galing naman ho. Kung sa bagay dapat talaga tayo magdasal. Para pangalagaan talaga tayo ng Diyos. Ganyan nga. Kaya nga marami akong suki dahil mula sa puso ko ang pagluluto ng mga pagkain. Tsaka iniisip ko rin ang kakain ng mga niluluto ko. Gusto ko maging malusog sila at malakas. Naku, salamat, Naya. Pero bukod po sa dasal, kailangan din po nating maging alerto. Kasi marami pa rin pong lumalabas na masasamang nilalang sa gabi. Nakaupo ako sa tabi ng tindahan namin. Humihigop ako ng mainit na sabaw na may kakaibang sarap. Hindi ko may paliwanag pero habang humihigop ako, parang humuhupa ang kaba ko. Epektibo talaga ang dasal ni nanay. Naalala kong sinabi niya kanina, para sa proteksyon ng mga tao ang ginawa niyang dasal. Ibig sabihin, may alam siya sa mga masasabang nilalang. Naitanong ko noon kung bakit hindi sinabi ni nanay sa mga taong nalalaman niya. Siguro, natatakot siyang pagdudahan ng mga tao. Pero sa panahon ngayon, makita lang na may kakaiba sa isang tao, aswang na agad ang paningin ng tao.
Oh, Elena, ayos ka lang ba? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo, anak, ha? Kapag ganyan ang mukha mo, alam kong may kakaibang tumatakbo dyan sa utak mo. Sabihin mo sa akin, sige na. Ay, iniisip ko lang ho talaga kasi yung mga masasamang nilalang eh. Paano kung umatake sila sa gabi? May magagawa kaya ang dasal ninyo? Akala ko kung anong nasa isipan mo. Pero anak, ang pananalig sa Diyos ang isa sa pinakamabisang paraan para hindi ka matakot. Talaga po ba, Nay? Nako, simula po ngayon araw-araw at gabi-gabi na po ako magdarasal. Tama anak. Kapag magdarasal ka, palagi mong kasama ang Diyos saan ka man magpunta. Napatingin ako kay Manong Roland. Mas kampante na siya ngayon. Pero alam kong nag-aalala pa rin siya sa mga alaga niyang baboy. At ako, hindi pa rin mawala sa isip kong nangyari kagabi. Ang mga mata ni Lola Jea, lalo na ang markang yon sa kamay niya. Hindi ko alam kung paano siya tatalunin kung siya nga ang pinaghihinalaan ko. At kung totoong ngang may masama sa likod ng nangyayari, hindi sapat ang dasal lang para matalo siya. May nilalang na kayang tumtil ng hayop ng walang bakas. At baka hindi lang hayop ang target nila. Isang araw, napunta ako sa palengke para bumili ng karne na ipanlalahok sa lulutuin bukas ni nanay. Napatigil ako nang makita ko si Maning, ang suki ni nanay sa karinderya. Lola Jea, magkano po tong karne ng baboy? Medyo mahal yata. Pwede po bang tumawad? Kung namamahalag ka, huwag kang bumili! Uy, tatawad lang naman ho ako eh. Sungit nyo naman po dyan. Maning, bawal ang tumawad! Kung wala kang pambili, umalis ka na lang! Lola Gia, kuminahon ho muna kayo. Baka may mangyari pa sa inyong masama eh. Elena, huwag kang makialam dito, ha? Kung hindi ka rin bibili, umalis ka na rin! Uy, Lola Jea naman. Tao yung kausap ninyo. Bakit naman ganyan kayo? Dahil hindi nila alam kung gaano kahirap kumuha ng karne sa panahon ngayon. May mga alaga nga ako eh, pero maliliit pa. Hindi pa pwedeng katayin. Kung kaya nyo talaga, alis na lang ho ako. Pero huwag kayo magagalit ng ganyan. Di umalis ka na! Siya pa ka nalang bumili! Napatigil ang mga tao sa palengke dahil sa pagsigaw ni Lola Jea. Ang mga tao, nagsimulang magbulungan. Ako naman, hindi mapakali. Nakatingin ako sa kanya habang nanginginig ang kamay niya. At napansin kong kumikintab na naman ang marka sa palad niya. Hindi kami agad umalis sa palengke. May bumili kay Lola Jea, ngunit ilang sandali pa'y bigla siya napaupo sa bangketa. Namutla at parang nauupo sa kandila. Kita kong nanginginig ang labi niya at halos hindi na makagalaw. At nang tumingin ako sa plastic na dala niya, dun ko nakita ang binili niyang karne kay Lola Jea. Para bang sinisip-sip ng karne ang lakas ng babae. Nagkatinginan kami ni Manong Roland at pareho kaming napalunok. At hindi pa man niya sinasabi, alam ko na rin ang iniisip niya. Mukhang totoo ang hinala namin. May masama siyang ginagawa. Uy, Elena. Nakita mo ba yun, ha? Yung mamimili kanina? Oo, Manong eh. Parang nangihina po siya pagkatapos kunin yung karne na binili niya kay Lola Jea. Sabi ko na nga ba, hindi maganda ang kutob ko sa matandang yan eh. Inay, may alam ho ba kayo tungkol kay Lola Jea? Hindi ako sigurado, pero may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Para may orasyon siyang ginagamit. Di ibig sabihin, hindi lang siya basta matanda. Baka isa siyang aswang. Hindi pa po tayo sigurado dyan. Kailangan pa nating makakita ng pruweba para masabi natin na aswang nga siya. Pero hindi natin pwedeng hayaan na lang siyang gumawa ng kasamaan dito sa lugar natin. Kung totoong iniisip natin, baka sa susunod, tao nang patayin niya.
Elena, anong gagawin natin ha? Magbantay po muna tayo mamayang gabi. Kung may gagawin siyang masama, saka po tayo kikilos. Sasamahan ko kayo. Gagawa lang ako ng pangontra para sa matandang yon. Kinagabihan, nagtipon kami sa likod ng karinderya namin. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Nasa kamay niya ang maliit na bote na may nakasulat na orasyon sa gilid. Sabi niya, kapag inihagis ito sa lupa, puputok ang amoy na kayang magtaboy ng kahit anong nilalang na may masamang balak. Si Manong Roland naman, nakahawak pa rin sa itak niya. Pero kita kong nanginginig ang katawan niya. Siguro dahil sa takot sa halimaw. Habang ako, pinapakalma ko ang sarili ko. Kasi ngayong gabi, malalaman na namin kung totoo nga ang hinala namin kay Lola Jea. At kung totoo, kailangan namin siyang mapigilan. Ngayon nga, narito kami sa palengke at minamanmanan siya. Oh, bakit nandito kayo sa palengke ng ganitong oras? Manning, ikaw pala. Nagbabantay lang kami. O, ikaw, bakit nandito ka? Nagbabantay ka rin ba ha? Ibibili sana ako ng karne kay Lola Jea. At saka manghihingi rin sana ako ng tawad dahil nasigawan ko kanina eh. Alam mo naman, matanda na siya eh. Alam mo yun, madali nang mairita kaya ganun ang naging asal niya kanina. Gusto ko kasi yung luto ni Aling Dalisay. Papaluto sana ako sa kanya eh, pero mukhang kanina pa siya nagsara. Mabuti pa nga humingi ka ng tawad sa kanya, iho. Hindi ka ba nagsasawa sa mga luto ko, ha? Araw-araw kang bumibili sa akin, ha? Kulang na lang sa karinderya ka na tumira. Oh, Aling Dalisay! Nandito ho pala kayo eh. Kasi ho, masarap talaga ang luto ninyo. Palaging lumalakas ang katawan ko kapag luto mo ang kinakain ko eh. Hindi ako mabilis mapagod talaga. Manning, ilang taon ka na nga ba? Mukhang hindi mo na kailangan malaman pa yun, Elena. Pero tignan niyo naman ako. Bata pa rin naman ang itsura ko, di ba? Yun nga ang problema, Maning. Hindi ka nga tumatanda eh. At parang lalo kang lumalakas ha. Bakit hindi mo sabihin sa amin ang sekreto mo ha? Para naman maging bata din ang itsura ko katulad mo. Ang sikreto pagkain ng tama. Ehersisyo. Tsaka huwag kang palaging mag-isip ng problema. Kapag lagi mong iniisip ang problema, mas madali kang tatandaan yan. Sa bagay. Tama ka dyan. Kaya ikaw, Manong Roland sundin mo si Manning. Kita niyo naman, ang gwapo at batikas ng katawan. Tinitingnan ko si Manning sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, humahanga talaga ako sa kanya. Gwapo at matikas, masipag pa. Nag-usap kaming sandali at sinabi ko kay nanay na umuwi na lang kami. Sa tingin ko kasi, mali ang magbintang. Itinaas ni Manning ang ilaw ng gasera. Napahinto ako nang makita kong kumislap ang mga mata niya sandali. Parang mata ng pusa. Hindi ko alam kung totoo ba yung nakita ko o guni-guni ko lang. Kinilabutan ako nung mga panahong yon. Sana malaman kong lahat ng tungkol sa nangyayari sa baryo namin. Sa halip na magmanman at magpunta sa bahay ni Lola Jea, umuwi na lang kami. Isang umaga, nasa kusina kami at tinutulungan ko si nanay sa pagluluto ng mga ulam. Karinderya kasi ang pangkabuhayan namin. Elena, pakisilip nga yung niluluto kong dinuguan, baka masunog. Opo, Nay. Pero grabe, ang bango nito Parang mas espesyal ang luto mo ngayon, Nay Ewan ko ba, parang mas ganado ako magluto simula nung nagdasal ako gabi. Inaisip ko kasi, mali talagang hinusgahan natin agad si Lola Jea. Totoo ang sinabi mo, Nay. Pero Nay, nakita mo rin yung marka sa palad niya, diba? Kakaiba ko talaga Oo, napansin ko nga rin Pero habang nagdadasal ako kagabi, naisip kong baka may rason ang markang yon. Hindi natin alam ang pinagdadaanan niya, anak. Pero Nay,
Paano kung may kinalaman siya sa mga nawawalang baboy? Anak, kung siya nga, Diyos na ang bahala sa kanya. Hindi tayo ang dapat manghusga ng tao. Yon ang pagkakamali ko kagabi eh. Nadala ko ng mga sinabi ninyo. Oo nga po eh. Pasensya na ho kayo, tinusgahan ko kaagad si Lola Jeya. Pero promise, Nay. Kung may mangyaring kakaiba ulit, ako mismo ang mag-iimbestiga. Tsaka di na po ako basta-basta magbibintang. Anak, huwag kang padalos-dalos sa mga gagawin mo. Baryo to. Maliit lang. Mabilis kumalat ang chismis. Makakasira tayo ng pangalan ng isang tao nang wala tayong ebidensya. Sige po, Nay. Pero curious lang po talaga ako sa kanya eh. Ay, magdarasal na lang ako para sa kaligtasan ng ating baryo. Habang hinahalo kong dinuguan, ramdam kong init ng palayok at ang amoy ng malinamnam na putahe na humahalo sa hangin. Parang bumigat ang dibdib ko sa usapan namin ni Nanay. Oo, tama siya. Hindi kami pwedeng basta magbintang ng walang ebidensya. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nakita kong kumislap na parang mata ng pusa kay Maning kagabi. Hanggang ngayon, parang nakikita ko pa rin yung saglit na kinang sa mga mata niya. Pagkatapos naming maluto lahat, inayos namin ang mga putahe sa lagayan at inilagay sa pahabang mesa. Dinuguan, ginisang ang palaya, adobong manok, lahat ng niluto ni Nanay ay nakakatakam. Maaga pa lang dumating na si Maning. Katulad ng dati, ang laki ng ngiti niya at halatang gutom na gutom. Magandang umaga, Maning! Oh, ang aga mo ulit ah. Kailangan ko gumising ng maaga eh. Alam mo naman, madaling araw pa lang, nagkakarga na ako ng mga karne sa palengke. Pati gulay tsaka prutas. Oh, halika na. Mamili ka na ng gusto mong ulam. Uy, ayo, sige. Tamang-tama ang gutom ko ah. Ay tulad ng dati. Dinuguan ng ulam ko tapos 4 na kanin ha. Okay, sige. Upo ka na at isi-serve ko na sa'yo. Masipag talaga si Maning. Madaling araw pa lang gumigising na para magtrabaho. Inaayos ni Nanay ang pagkakasalansan ng mga pinggan. Ako naman, pinaghain ko ng ulam at kanin si Maning at inilapag ko sa lamesa. Hindi ko alam kung dahil ba sa paghanga ko, kaya malakas ang kabog ng dibdib ko habang nakatingin sa kanya. Samantala, si Manong Roland dumaan ding sandali. May maganda siyang balita. Nakabili na raw siya ng bagong mga biik. Binibigyan ko siya ng mga tira-tirang pagkain mula sa karinderya namin para makatulong sa kanya. Sabi niya, mabuti raw at tahimik na ulit ang baryo. Wala namang mga hayop na namamatay o nawawala. At sana raw, magtuloy-tuloy ng katahimikan. Pero sa puso ko, may kaba pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Mabilis na lumipas ang oras at tanghali na naman. Maraming tao sa karinderya namin. Ay naku, Aling Dalisay. Grabe, ang sarap talaga ng dinuguan ninyo. Pwede ba po bang magdagdag ng isa pa? Abay, oo naman. Pero baka sumakit na ang tiyan mo dyan, ha? Dahil sa sobrang kabusugan, Maning. Grabe ka kumain ah. Umaga pa lang nandito ka na. Ngayong tanghali, nandito ka na naman. Tapos sigurado ako mamayang gabi, dito ka na naman maghahapunan. Masarap talaga ang luto niyong ulam dito eh. Tsaka wala na akong panahon para magluto sa bahay. Kaya dito na lang ako kakain. Talaga lang ha? O baka naman gusto mo lang laging nandito. Umamin ka nga. Ikaw talaga, Elena. Kung ano-ano yung iniisip mo eh. Alam mo namang matagal yun na akong suki dito sa karinderya niyo ah. Kumain ka na lang dyan, Maning. Anak, hayaan mo na nga yung tao na makakain. Maraming customer asikasuhin muna natin sila. Sige ho, Nay. Nay, may nakita ka bang kakaiba kay Lola Gia nitong mga nakaraang araw? Wala naman, anak. Tahimik lang naman siya, katulad ng dati. Nagtitinda lang ng karne sa palengke.
Bakit mo naman naitanong, ha? Oh, bakit Elena? May problema ba si Lola Jea? Wala naman po. Cheers lang ako sa ginagawa niya eh. Hindi ko alam kung bakit bigla akong napatitig sa mga mata ni Maning habang kumakain siya. Normal lang naman ang kulay ng mga mata niya. Pero nung umiti siya at lumingon sa akin, parang kumislot ang puso ko. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa isang saglit na parang kumislap ulit ang mga mata niya. Mabilis lang. Siguro, ilusyon ko lang yon kaya napailing ako. Baka pagod lang ako, kaya kung ano-ano nang nakikita ko. Pero ito nang pangalawang beses na nakita kong kumislap ang kanyang mga mata. Ilang araw na ring tahimik ang baryo. Si Manong Roland, abala sa bagong biik niya. Lagi siyang dumadaan para kunin ang mga tira-tirang pagkain mula sa amin. Si Nanay naman, masaya dahil dagsa ang mga suki. Lalo na at nariyan si Maning. Pero habang tumatagal, parang mas nagiging interesado siya, hindi lang sa pagkain, kundi sa pakikihalubilo sa amin. At kung tama ang kutob ko, may itinatago siyang lihim. Kinagabihan, konti na lang ang tao at katulad ng inaasahan ko, ang suki naming si Maning ay nakaupo at naghihintay ng kanyang order. Elena, pakitabi na yung ibang lalagyan na wala ng laman. Konti na lang tong natira kaya malapit na tayo magsara. Opo, Nay. Talagang suki niyo talaga si Maning ah. Hindi uma-absent. Pasensya na Elena ha. Siyempre, paborito ko kasi tong dinuguan ni Aling Dalisay. Kaya masanay ka na sa akin. Dahil babalik-balikan ko talaga to palagi. At saka siyempre, bukod sa dinuguan, may iba pa akong paboritong pagkain, no? Hoy, Maning. Hindi ka ba nagsasawa na kumain dito sa karinderya namin, ha? 3 beses kang nandito araw-araw, ah. Hindi naman sa di gustong magkaroon ng suki si Nanay, no? Naitanong ko lang naman. Nako, hindi ako magsasawa, no? Tsaka isa pa, masaya ako dito. Lalo na't may nakakausap pa ako. Aba, Elena, tingnan mo. Ikaw palang dahilan kung bakit lagi nandito si Maning. Hindi ang sarap ng luto ko. Nay naman, nangaasar na naman kayo dyan, eh. Wala naman pong sinabi na ako lang yung gusto niyang kausapin, no? Kayo talaga, Nay? Hindi ko naman may tatanggi na maganda talaga si Elena. Ay, Maning, tigilan mo ako, ha? Teka, maiba nga tayo. Gusto ba yung narinig kong chismis sa baryo, yung tungkol sa nawawalang mga baboy noon? Oo. Narinig ko rin ang kwentong yun. Pero sa totoo lang, may mga bagay na mas mabuting wag nang usisain ni Elena. Bakit mo naman nasabi yan? May alam ka, no? Ay, alam mo kasi, kusang lumalabas ang katotohanan. Abay, mas delikado yung inaalam mo. Yaman na lang na malaman mo ito sa tamang paraan. Napatigil ako sa sinabi niya. Parang ang bigat ng tono niya at ramdam kong lamig sa boses niya. Tumingin ako sa mga mata ni Maning. Hindi talaga ako nagkamali. Saglit lang pero malinaw na naging iba ang kulay ng mga mata niya. Parang mata ng pusa. Dilaw, talaga namang kakaiba ang reflection nito sa ilaw ng gasera. Kinilabutan ako, ang puso ko parang tumalon sa kaba. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng sinabi ni Maning. Ngunit ramdam kong may kinalaman siya sa nangyayari sa baryo. At kung tama ang hinala ko, baka hindi siya simpleng matipunong lalaki na mahilig kumain ng dinuguan sa karinderya namin. Anay, ako na lang po magpapakain ng mga biik. Marami naman pong tira-tirang pagkain eh. Pagpahinga na lang po kayo. Oh, sige anak. Pero bilisan mo ha. Alam mo naman at gabi na. Sige po, Nay. Oh, magandang gabi, Elena. Teka, anong ginagawa mo dyan? Magpapakain po ako ng biik sa likod ng bahay. Ay, ako nang gagawa niyan. Baka madumihan ka ba eh. Ako na ho. Nakakahiya naman po sa inyo eh. Ay sus, ano ka ba?
Alam mo namang gabi na baka may mangyari pang masama sa'yo. Ay, ikaw ho talaga, Manong Roland, oh. Pero salamat na lang ho. Kaya ko naman po talaga to eh. Kaya ko na nga sabi, huwag ka na makulit dyan. Oh, Elena! Mang Roland! Anong ginagawa niyo dyan? Tinutulungan ako ni Mang Ronald na magpakain ng mga biik na binili namin ni Nanay eh. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ganun ba? Hintayin na lang natin dito si Manong Roland, Elena. Mas mabuti pa nga. Madali lang naman magpakain ng mga bake eh. Sige. Maning, pwede ba magtanong? Ikaw ba talaga taga rito? Wala kasing nakakaalam kung taga saan ka talaga eh. Oh, bakit mo naman natanong yun, Elena? Wala naman. Curious lang ako sa'yo eh. Alam mo naman, maliit lang ang baryo natin. Kaya lahat kilala ang isa't isa. Malayo ang lugar ko. Napadpad ako dito kasi maingay sa lugar namin eh. At maraming kakaibang nilalang. Kakaibang nilalang? Elena, tapos ka na ba kainin ng mga bake? O Elena, eto na balde mo. Bumigat ang dibdib ko nung marinig ko ang sagot niya. Hindi niya na sinagot ang tanong ko. Nagpaalam na si Manong Roland sa amin at nagpasalamat ako dito. Inaya naman ako ni Maning sa likod bahay para tingnan ang mga biik. Sinundan ko siya sa likod bahay kung saan may maliit na puno at doon nakakulong ang mga alaga ko. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig at huni ng palaka ang maririnig. Habang nakatalikod siya, tinignan ko ang mga alaga ko. Napansin kong kumikintab na naman ang mga mata niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Suminghap ako at iniwas ang tingin sa kanya. Bigla kong naisip ang sinabi ni Nanay na huwag manghusga agad. Pero paano kung totoo ang kutob ko? Nung akmang tatayo na si Maning mula sa pagyuko, may isang pares ng mga mata na kumikislap mula sa dilim. At hindi yon kay Maning. Maning, nakakita ako ng mapupulang mata. Elena! Pumasok ka na sa loob! Ano? Bakit? Hindi pwede. Elena, pumasok ka na sabi! Hindi, Maning! Kung may alam ka, sabihin mo na sa akin ang totoo. Ano ba? Hindi lahat ng nakikita mo ay kaya mong maintindihan, Elena! Kung ayaw mong mapahamak, pumasok ka na doon! Huwag naman tigas ang ulo mo! Dali! Hindi kita iiwan dito na mag-isa. Ayaw mo talagang pumasok. Pero kung ano makita mo, sana huwag ka matakot ha. At sana, huwag mo kaagad akong husgahan. Anong ibig mo sabihin? Bago pa maulit ang tanong, biglang gumalaw ang mga damo sa gilid ng bakod. May malakas na kaluskos at kasunod nito'y isang mahinang atungal ng isang halimaw. Kumabog ang dibdib ko. Naramdaman kong panginginig ng tuhod ko. Tumakbo si Maning sa damuhan at ilang sandali pa, nagulat ako sa nakita. Isang nilalang na hindi ko maipaliwanag ang anyo na nakita ko. Nakayuko ito, mahabang buhok na parang basang damo at kumikintab ang mga mata sa dilim. Parang nag-aapoy ito. Pero ang pinakanakakakilabot ay ang buong itsura nito. Nagulat ako nang biglang lumapit si Manong Roland sa akin. Akala ko nakaalis na siya. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala na si Maning ay isang aswang. Hindi ko talaga ito inaasahan. Diyos ko, anong nangyayari? Totoo ba ang nakikita ko? Elena! Pumikit ka! Huwag mo siya titignan! Manong Roland, bakit ka na... Basta pumikit ka na! Ayoko! Maning, anong ginagawa mo, ha? Ayaw mo bang maniwala sa nakikita mo, Elena? Maning, huwag kang lalapit sa amin! Tayo na, Elena! Baka patayin niya tayo! Hindi! Hindi! Alam ko, hindi niya yan magagawa! Ano ba? Wala na tayong magagawa pa, Elena! Tayo na! Pero, si Maning! Halimaw siya! Nakikita mo naman, di ba?
Parang umikot ang mundo ko sa narinig, lalo na sa nakikita ko. Unti-unting sumiksik sa utak ko mga pagdududa ko kay Maning. Totoo palang lahat ng yon. Kaya pala, kumikislap ang mga mata niya dahil hindi siya ordinaryong tao. Nakita ko kung paanong tumalo ng halimaw at tumakbo papunta sa kagubatan. Umalingaw-ngaw ang malakas na atungal ng nilalang. Doon ko lang nasilayan ng malinaw ang itsura nito. Matutulis sa mga kuko, mahabang dila na parang ahas, at may amoy siyang parang nabubulok na karne. Parang tumigil ang mundo ko, maliban sa mabilis kong paghinga. Nang nasa may kalayuan na ito, tumigil ito at lumingon sa akin, at doon ko siya nakita ng malinaw. Ang mga mata niya, kumikislap na parang mata ng pusa, pero may lungkot sa titig niya. Para bang gusto niyang sabihin hindi siya masama. At doon ako natigilan. Dahil sa halip na matakot, may kung anong awa akong naramdaman sa kanya. Kinabukasan sa loob ng karinderya. Sumisigaw at galit na galit si Manong Roland. Kasama niya pa sina Lola Jea at Lolo Eddie. Sabi ko na nga ba eh. Tama talaga ang kutob ko. Sa Maning na yan. Isa nga siya talagang aswang. Kita-kita ko kagabi ang halimaw yung itsura eh. Ibig sabihin, siya nga ang pumapatay ng mga hayop sa baryo natin. Dalisay, Elena, tigilan niyo ng pagtatakip sa lalaking yan, ha? Muntikan pa talaga ako mapagbintangan sa kasalanan niya. Tama na ang pagtatakip sa kanila. Abay kung ngayon yung madamay, ituro niyo na kung saan siya nagtatago. Wala kayong alam sa totoong nangyari. Kahit paaswang siya, wala naman siya ginagawang masama sa inyo. Wala! Yan yung mga natagpo ang patay ng mga hayop dito sa atin, ha? Natagpo ang wala ng dugo! Kasama pa mga alaga kong baboy doon! Hindi niyo naman po napatunayan na siya talaga ang may gawa nun eh. Nakita ko siya kagabi. Hindi niya nga kami natake ni Manong Roland eh. Huwag mo nga siyang ipagtanggol, Elena! Nabubulag ka lang kaya nasasabi mo yan. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Kilala ko si Maning. Kung may ginawa siyang mali, ipapaliwanag niya mismo. Hindi siya kasing sama ng iniisip ninyo. Ramdam ko ang init sa bato ko habang pinapanood silang nagkakagulo. Ang ingay ng mga tao sa palengke. Sabay-sabay silang nagagalit at ayaw pang magpaawat. Napalingon sa akin si Manong Roland na para bang gusto niya akong lamunin ng buhay dahil ipinagtatanggol ko pa si Maning sa kabila ng nakita namin kagabi. Pero hindi ko siya initrasan. Sa loob-loob ko, ramdam kong hindi lahat ng nakikita ay totoo. Oo, halimaw ang nakita ko kagabi. Pero malinaw din sa mga mata ni Maning ang lungkot at naaawa ako sa kanya. Hindi niya ako sinaktan kahit kaya niya akong lapain noong mga oras na yun. At higit sa lahat, ramdam ko sa sarili ko na hindi siya masama. Kinagabihan, nag-uusap kami ni Nanay Dalisay habang nilalapag ang mga plato. Tahimik lang ang paligid, maliban sa kaluskos ng hangin sa bintana. Nay, tama ba yung ginawa natin kanina ha? Ang daming may galit kay Maning. Anak, minsan, kailangan mong ipaglaban kung alam mong tama ang ipaglalaban mo. Hindi porket kakaiba siya, masama na siya kaagad. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag basta-bastang manghuhusga? Pero paano kung totoo nga ang sinasabi nila na masama si Maning? Elena, nakita mo siya kagabi, hindi ba? Kung gusto kanyang saktan, di sana ginawa niya na yon. Pero hindi, di ba? Oo nga, Nay. Iba yung pakiramdam ko kagabi habang nagkatinginan kami. Nakaramdam ako ng awa sa kanya imbis na natakot. At yan ang sundin mo, anak. Hindi ang takot at galit na isinisigaw ng mga tao. Natatakot ako. Baka po kung ano na lang pong gawin nila kay Maning kapag nahuli siya ng mga tao na eh. Kaya nga kailangan nating maging matatag, anak. Hindi natin siya pababayaan. Tutulungan natin siya hanggang sa makakaya natin.
Kinagabihan, habang nakahiga ako sa papag, tinitigan ko ang kisame na gawa sa pawid. Ang dami kong iniisip. Hindi ko maalis sa isip ko mga mata ni Maning. Oo, mata yun ng isang halimaw, pero may lungkot at pakiusap akong nababasa sa titig niya. Naisip ko rin ang galit ng mga tao sa kanya. Sa totoo lang, natatakot ako para sa kanya. Kung sakaling mahuli siya ni Manong Roland at ng iba pa, hindi na nila iisipin kung totoo ngang siya ang may kasalanan o hindi. Sigurado akong papatayin nila si Maning nang walang tanong at hindi maaawa. Makalipas ang isang linggo, hindi pa rin nagpapakita si Maning sa amin. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik ang paligid. Maliban sa huni ng mga kuliglig, nagulat kami nang may kumatok sa likod ng bahay namin. Nang buksan ko, nagulat ako sa nakita. Maning? Ikaw ba yan, ha? Elena, pasensya na kung nagpunta ako dito sa inyo nang walang pasabi ha. Wala na kasi akong mapuntahang iba eh. Maning, ikaw ba yan? Diyos kong bata ka! Halika, pumasok ka rito. Bilisan mo bago pa may makakita sa'yo. Teka, hindi ako pwede magtagal dito sa bahay ninyo. Hinahanap ako ni Manong Roland eh. Pati sina Lola J at Lolo Eddie. Pinagbabato nila ang bahay ko kagabi. Diyos ko, mas mabuti pa nga sigurong dumito ka na lang muna sa amin eh. Ayos lang ba sa inyo? Kahit na isa akong aswang. Pero pangako, hindi ako pumapatay ng tao, promise yun. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa amin, iho. Kilala ka namin at alam ko mabuti ang puso mo. Maning, huwag ka mag-alala. Hindi ka namin ipagkakanulo. Dumito ka muna. Basta dapat hindi ka lalabas para hindi nila malamang nandito ka. Habang pinapasok namin si Maning sa maliit na silid sa likod, ramdam kong bigat ng sitwasyon. Kita ko kung paano siya napaiyak habang nakaupo sa gilid ng papag. Hindi siya makatingin ng diretso sa amin. Para bang nahihiya siya sa sarili niya. At doon ko lang lalong naisip na kahit halimaw siya sa paningin ng iba, isa pa rin siyang tao na marunong masaktan, matakot at magmahal. Mahirap mang aminin pero sa kabila ng takot ko, ramdam kong tama ang ginagawa namin ni Nanay. Kinaumagahan, nagkakagulo ang buong baryo. Pinuntahan ni Manong Roland ang bahay ni Maning. Nay! Si Manong Roland! Nandiyan na sa bahay ni Maning. Ang dami nila! Diyos ko, mabuti na lang hindi siya umuwi sa bahay nila kagabi. Lumabas ka dyan, Maning! Hindi ka na makakatakas sa amin ngayon! Aswang ka! Hindi ka bagay dito sa baryo namin! Kailangan mo mamatay! Pag nahuli ka namin, hindi ka na makakapiglas pa. Susunugin ka namin ng buhay! Nay! Hindi ko na po kaya magtimpi eh. Gusto kong isigaw sa kanila na mas masahol pa sila sa halimong na hinahanap nila. Huwag kang lalabas, anak. Kapag nakita ka nila, baka pati tayo ay madamay. At baka lalo silang maghinala na nandito nga si Maning sa atin. Pero Nay, paano kung magpunta sila dito? Habang nakasilip ako sa maliit na siwang ng bintana, nakita kong binabasag nila ang bintana ng bahay ni Maning. Para sila mga gutom na lobo na naghahanap ng dugo. Nakakakilabot ang galit na nakikita ko sa mga mata nila. Sa sobrang galit, nabulag sila sa katotohanan. Napalunok ako at napahawak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang itago si Maning. Pero isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Kahit anong mangyari, hindi ko siya ipagkakanulo. At sa unang pagkakataon, ramdam kong kakaibang tibok ng puso ko habang tinitignan ko siya na natutulog sa maliit na silid. Kahit halimaw siya sa paningin ng iba, sa akin, isa siyang taong dapat kong ipaglaban. Gabi na, maririnig ang hampas ng hangin sa labas. Nagulat ako nang may malalakas na kumatok sa pinto ng bahay namin. Nagkatinginan kami ni Nanay Dalisay habang si Maning nasa silid sa likod ng bahay.
Isay! Alam namin nandyan si Maning. Buksan niyo na tong pinto bago kami pumasok na sabi ni Don! Huwag niyo kaming lokohin! Aswang ang tinatago niyo! Kapahamakan ang aabutin nating lahat dahil sa kanya! Nay, anong gagawin natin? Baka nga pumasok sila dito ng sapilitan eh. Huwag tayong gumawa ng ingay, anak. Maning, huwag kang gumawa ng ingay sa loob ng kwarto mo, ha? Kami nang bahala sa tao sa labas. Kailangan ko lumabas at harapin sila. Ayoko madamay kayo dahil sa akin eh. Huwag kang lumabas. Wala kang kasalanan, Maning. Kaya dumito ka lang, naiintindihan mo ba? Tama si Elena, iho. Dumito ka lang. Hindi sila magpapasya sa kapalaran mo. Magbibilang ako hanggang 3. Pag di nyo binuksan tong pinto, kami na mismo ang papasok dyan! Ramdam kong panginginig ng tuhod ko habang naririnig ang mga ingay nila sa labas. Para silang mga mababangis na hayop na handang umatake kahit hindi sila sigurado na si Maning nga ang aswang. Pinisil kong kamay ni nanay. Naramdaman kong nanginginig din siya pero matatag ang pagkakatitig niya sa akin. Para bang sinasabi niyang kakayanin namin ito. Narinig kong humakbang si Maning papalapit. Mahina ang bawat galaw niya. Para bang tanggap na niya ang kapalaran niya. Umiling ako sa kanya, kaya wala siyang nagawa kundi ang magtago. Biglang sinipa ni Manong Roland ang pinto. Bumagsak ito. Pumasok siya kasama sina Lola Jea at Lolo Eddie. May mga hawak silang patpat at gulok. Nasaan siya? Nasaan? Alam ko lang dito lang siya! Wala nang kawala ang aswang na yan! Lumabas ka na, Maning! Wala nga siya rito eh. Bakit ba dito niyo siya hinahanap sa amin, ha? Alam niyo bang trespassing tong ginagawa ninyo? Umalis ka dyan, Elena! Hindi mo lang kung anong nilalang niya pinagtatanggol mo! Alam naming itinatago niya siya dito! Roland, kahit anong sigaw mo, hindi ka maririnig ni Maning. Kasi wala nga dito. Tsaka wala kang karapatang manakit ng taong wala namang ginagawang masama sa'yo. Wala! Bakit may mga patay na hayop na natagpuan, ha? Sino pa ba ang gagawa nun? Kundi siya lang! Tama na! Nandito na ako sa harapan ninyo. Huwag niyo na lang ginamay sina Aling Dalisay at Elena. Wala silang kasalanan dalawa. Maning! Ano ginagawa mo? Bakit ka lumabas, ha? Para akong natulala nang makita siyang lumabas sa kanyang kwarto. Kita kong pagkislap ng mga mata niya sa ilaw ng lampara. Oo, mata ng isang halimaw. Pero sa likod ng takot na dulot na yun, malinaw kong nakita ang tapang niya at ang awa para sa amin ni nanay. Tumingin siya sa akin sandali at sa isang iglap, alam kong handa siyang isakripisyo ang sarili niya para sa amin. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Biglang tumalon si Manong Roland papunta kay Maning. Itinaas ang dala niyang gulok pero mabilis ang galaw niya. Umatras siya at sa isang iglap, napaatras si Manong Roland sa pader. Parang hinipan lang siya ng hangin. Isa ka talagang halimaw! Hindi niyo ako naintindihan. Hindi ako pumapatay ng mga hayop dito sa baryo. Sigurado ako na may gumagala pang ibang aswang bukod sa akin. Biglang may sumugod na dalawang lalaki kay Maning. Kapitbahay namin na nakisama sa kaguluhan. Isang maingay na kumusyon ang naganap. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Maning ang isa. Tumama ang patalim nito sa akin. Maning! Umalis na kayo rito! Hindi ko kayo sasaktan kung aalis kayo ngayon din! Hindi ka namin uurungan! Tumalon si Maning papunta sa bubong. Mabilis na parang hangin. Sa isang iglap, tumalon siya sa bakuran. Tumigil at tumingin sa amin bago tumakbo papunta sa kagubatan. Maning! Huwag kang aalis! Anak, hayaan mo muna siya. Hindi siya ligtas dito. Huwag na huwag ninyong kukonsintihin ng halimaw na yon! Aswang pa rin siya, kahit ano sabihin ninyo! Hinihingal na napaupo ako sa sahig. Ang buong paligid, magulo. Pero isa lang ang nasa isip ko. Iniligtas niya ako kanina.
Kahit alam niyang mas lalo lang siyang pagbibintangan ng mga tao, mas pinili niyang protektahan kami. Habang papalayo, papuntang kagubatan, ramdam kong isa siyang nilalang na hindi dapat ganitong kapalaran. Pero paano kung ipaliliwanag sa mga taong bulag sa galit sa kanya na hindi talaga siya masama? Kinabukasan, masamang balita ang bumungad sa amin na siyang ikinakatakot ko. May patay na naman! Si Mang Lito! Kakita sa likod bahay nila, wala ng dugo! Ay, sinasabi ko na kabe, si Maning ang aswang na umatake sa kanya! Kailangan natin siyang patayin para matigil na ang kasamaan niya. Kailangan na natin siyang hanapin. Huwag na natin siyang kawaan. Nay, imposible. Hindi si Maning ang gumawa nun, di ba? Alam kong hindi siya yun, Nay. Ay, alam ko, anak. Pero paano natin ipaliliwanag sa kanila ang lahat? Nay, kailangan natin ng ebidensya na hindi si Maning ang aswang na sumasalakay at pumapatay. Nasaan na kaya si Maning? Kagabi pa siya hindi bumabalik Nag-aalala tuloy ako sa kanya. Anak, sana mali ang iniisip ko. Sana iligtas lang siya. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig kong balita. Nawala si Maning kagabi. At ngayon, may namatay na kapitbahay namin. Lalong nag-apoy ang galit ng mga tao sa kanya. At kahit anong paliwanag namin ni Nanay, hindi nila kami pinakikinggan. Pinisil ko ang sarili kong mga kamay. Natatakot ako. Hindi dahil baka totoo ang sinasabi nila, kundi dahil baka mapahamak si Maning sa galit ng mga tao. Pero may isa pa akong kinakakatakutan. Kung hindi siya ang pumatay kay Mang Lito, sino? At bakit parang may ibang nilalang na gustong palabasin siya ang may kasalanan? Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, napansin kong tila may kumikilos sa malayo. Isang anino na mabilis na dumaan sa ilalim ng mga puno. Hindi ko alam kung sino o ano yon, o ibang halimaw na siyang pumapatay. Doon ko lang naisip na may isa pang halimaw bukod kay Maning. Nanay, nakita niyo rin po ba yun? May dumaan sa ilalim ng puno kanina. Mabilis, parang tao. Pero sigurado akong hindi Oo anak, at masama ang kutob ko. Hindi si Maning ang gumagawa ng mga pagpatay dito sa baryo natin. Pero Nay, paano natin mapapaniwala yung mga tao? Lalo na ngayon nawawala si Maning. Hindi ko alam. Pero may isang bagay akong ikinatatakot, anak. Ano ho yun, Nay? Ngayong gabi, magpapakita ang pulang buwan. Pulang buwan? Anong ibig sabihin ng pulang buwan, Nay? Senyales yan, anak. Kapag nagpakita ang pulang buwan, lalabas ang mga aswang para maghasik ng lagim. Nay, kung ganun, kailangan nating maghanda para labanan ng mga masasamang halimaw. Nilamig at natakot ako sa sinabi ni Nanay. Pulang buwan at aswang. Totoong lahat ng kinatatakutan namin. Bumalik sa alaala ko ang aninong nakita ko kanina sa labas. Hindi si Maning yun. Sigurado ako. Kung ganun, isa yon sa masamang halimaw. Sa labas, naririnig ko ng tahol ng mga aso. Para may naaamoy na panganib. Samantalang, nagsisimula na ang pag-iba ng kulay ng buwan. Nagulat ako dahil sa sigawan ng mga tao. May halimaw na umaatake. Elena, kunin mo yung asin sa may garapon. Bilisan mo! Ilagay mo sa mga bintana at pinto. Opo, Nay. At itong buntot pagi, ilagay mo sa baywang mo. Ipinamana pa ito sa akin ng lola ko. Pangontra ito laban sa mga aswang. Sigurado ho ba kayong epektibo to, Nay? Oo naman, anak. Isa yan sa pinakamalakas na panlaban sa kanila. Basta't huwag kang matatakot kapag may nakita kang halimaw. Latiguhin mo agad. Nay, paano kung marami sila? Kung marami sila, lalaban pa rin tayo. Hindi tayo pwedeng umatras, anak. Kailangan na nating tapusin ito. Sige po, Nay.
Basta't kailangan din po nating makita si Maning ha. Kaya lalaban talaga ako. Inilagay ko ang asin sa mga gilid ng bintana habang ramdam kong bumibigat ang tensyon sa paligid. Parang may nakatingin sa amin sa dilim. Sa malayo, naririnig kong sigawan ng mga tao. May mga hayop na humihiyaw, parang hinihila palabas ng mga kulungan nila. At sa bawat patak ng ulan sa bubong, parang may kasabay na mga yapak na mabilis na tumatakbo sa paligid ng baryo. Hinawakan ko ng mahigpit ang buntot ng pagi. Handa akong lumaban kung kinakailangan. Pero sa puso ko, isa lang ang iniisip ko. Ang kaligtasan ni Maning at ng mga tao sa baryo. Ilang sandali pa, nagulat ako sa pagdating ni Lola Jea. Dalisay! Elena! May sasabihin ako sa inyo. Kailangan ninyo akong pakinggan. Lola Jea? Anong ginagawa niyo dito? Delikado ho ngayon. Ay, wala na tayong oras. Kailangan ninyong malaman ang totoo bago mahuli ang lahat. Ano pong totoo, Lola? At saka tungkol saan po? Kailangan kong sabihin sa inyo kung sino talaga ang tunay na pinuno ng mga halimaw. Ano? Pero, bakit si Maning ang itinuturo niyo halimaw? Hindi ko gustong magsinungaling sa inyo. Pinoprotektahan ko lang kayo. Ang tunay na pinuno, si Lolo Eddie. Si Lolo Eddie? Oo, Dalisay. Siya ang may hawak ng balat ng nilalang. Balat ng nilalang? Ano naman po yun, Lola Jea? Isang balat ng aswang na ipinamamana sa mga pinuno. At sino mang magsuot nito ay nagiging ganap na pinuno ng mga aswang. Nagbibigay yon ng lakas at kakayahang mag-utos sa lahat ng halimaw. Ibig sabihin, kaya niyang kontrolin ng mga aswang na umatake ngayon? Oo, at plano niyang gawing sakripisyo si Maning para mas lalo pa siyang lumakas. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. Si Lolo Eddie, na akala ng lahat ay mabait at tahimik. Siya palang nagsimula ng lahat ng kaguluhan. At si Maning, siya ang gustong patayin para sa mas malakas na kapangyarihan. Hindi ako papayag. Kailangan kong iligtas si Maning kahit anong mangyari. Mabilis kami nagpunta sa gitna ng kagubatan kung saan namin nakita si Maning na nakatali sa punong kahoy. Lolo Eddie, nakatali na ho siya. Yan ang susunod kong gagawin. Hintayin natin tuluyang maging pula ang buwan. At kapag tumapat na sa kanya, sisimulan ko na ang ritual. Pakawalan niyo ako! Ano ba kayo? Wala akong kasalanan sa inyo! Tumahimik ka na dyan, aswang! Hindi ako aswang! Anak ako ng isang albularyo! Kaya pakawalan niyo ako para malabanan ko ang halimaw na yun! Labanan! Huwag ka nang magpatawa, Maning! Walang makakatalo sa balat ng nilalang. Nasuot ko ngayon! Hindi ka Diyos, Lolo Eddie. At hindi lahat ng tao natatakot sa'yo. At makikita natin kung gaano ka katapang kapag kinain ka na ng mga kasama ko! Walang mangyayari sa kanya, Lolo Eddie! Sisiguraduhin namin yan sa'yo! Helena! Ang isang ordinaryong babaeng tulad mo ang tatalo sa akin? Nakakatawa ka naman! Huwag mo ako maliitin! Baka pagsisihan niyo po! Hindi ako papayag na saktan mo siya! Humigpit ang hawak ko sa buntot ng pagi habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Kita ko si Maning nakagapos, duguan ang braso at muka, pero buhay. Nakasuot naman ng kakaibang balat si Lolo Eddie.
Parang balat ng malaking paniki na nakabalot sa katawan niya. Pula mga mata niya at sa paligid may mga aswang na gumagapang sa lupa. Handang umatake anumang oras. Hindi ko na iniisip ang takot. Ang nasa isip ko lang ay mailigtas si Maning at mapuksa ang mga halimaw para bumalik ng katahimikan sa baryo namin. Kahit buhay ko ang kapalit. Nanay! Ihagis niyo na ang asin! Sige, Elena! Ikalat mo rin ang bawang na dala mo! Kayin niyo na tong bawang! Mga halimaw kayo! Gagawin ko kayong ginisang aswang! Huwag niyo silang lapitan, mga hangal! Palibutin ninyo sila! Hindi nyo kami matatakot, Eddie! Lalabanan namin kayo! Maning, kaya mo pa ba? Kayang-kaya, Elena. Sa bulsa ko, may langis. Gabitin mo kapag lumapit na ang mga halimaw. Teka, at kukunin ko. Ito ba yun? Oo, ang langis na gawa sa ugat ng gabi-gabi at dugo ng tandang. Isabi mo sa kanila kapag lumapit sa'yo. Sige, Maning. Teka lang. Munti ko na makalimutan eh. Kakalagan muna kita. Atakihin ninyo sila! Patayin kung kinakailangan! Elena! Ang bawang! Ihagis mo sa mga mata nila! Sige po! Ito na ang langis at bawang! Gigising ko kayo mga aswang kayo! Akala nyo ha? Isa-isang umatras sa mga aswang sa paligid. At ang iba, nasunog dahil sa paghagis ko ng bawang at langis. Pero si Lolo Eddie, hindi siya natatakot. Dahan-dahan siya lumapit sa akin. Suot ang balat ng nilalang. Ramdam kong kakaibang lakas niya. Parang sinisip-sip niya ang takot sa paligid para lumakas. Samantalang, takot na takot naman si Manong Roland. Umatras, nagtago sa may malaking puno. Mahigpit kong hinawakan ang buntot ng pagyat sa unang pagkakataon. Handa akong pumatay kung kinakailangan. Lolo Eddie! Tama na! Hindi mo kailangan pumatay ng mga inosenteng tao! Tao? Hindi na ako tao, Elena! Ako na ang hari ng mga halimaw! Hindi ka isang hari! Isa kang duwag na nagtatago sa balat ng nilalang na yan! Tumahimik ka dyan! Gagamitin ko ang buntot na pagi na to para patayin ka! Para to sa lahat ng mga pinatay mo! Mabilis ang naging galaw ko. Hindi ko alam pero para bang sinasaniban ako ng isang malakas na nilalang at nagkaroon ako ng lakas ng loob na sugurin si Lolo Eddie. Panay ang iwas niya sa bawat hampas ko. Nakalmot pa niya ako sa braso ko, sa paa ko, at likuran. Pero hindi ako tumigil. Hanggang sa makahanap ako ng butas at malakas ko siyang hinampas sa bandang puso. Sabay hagis ng langis na ibinigay sa akin ni Maning. Ah! Hindi pwede to! Elena! Hampasin mo siya sa ulo niya! Diyan mo siya tapusin! Sige po, Nay! Gagawin ko na! Eto na ang kabayaran sa kasakiman mo! Hindi! Ako ang hari ng kadaliman! Ako lang! Elena, ligtas na tayo. Salamat sa'yo. Nasunog na rin ang pinuno ng mga aswang. Hindi na nila tayo kailanman gagambalain pa. Natahimik kami nang bumagsak si Lolo Eddie. Nasusunog ang balat niya at naging abo. Isa-isang nagsitakbuhan ng mga aswang sa paligid. Parang nawala ang kontrol sa kanila. Tinignan ko si Maning. Alam kong nangihina siya pero nakangiti siya sa akin. Nilapitan ko siya at niyakap. Kahit duguan pa siya. Sa puso ko, alam kong tama ang ipinaglaban namin. At ngayong gabi, kahit pulang buwan ang nakikita sa langit, para sa akin, maliwanag ang lahat. Salamat sa Diyos! At natapos din ang kaguluhang ito. Ay, salamat sa Diyos dahil ginabayan niya tayo, Maning. Magiging maayos na rin ang lahat. Oo, ligtas na kayo. Sa ngayon. Lala Jaya,
bakit po ganyan ang reaction niyo? Lola Jea, huwag na ho kayo mag-alala. Pwede na tayong bumalik sa baryo at... Bumalik sa baryo? Eh, sa tingin niyo ba, tapos na ang lahat ng ito? Lola Jaya, ano pong ibig niyong sabihin? Sa wakas, patay na rin si Eddie. Matagal ko na siyang gustong patayin. Pero masyado siyang malakas. At kayo ang naging paraan ko para makuha po ang tagumpay. Alam kong napapansin niyo ang marka sa palad ko. Ito ang ginagamit ko para makakuha ng lakas sa ibang tao. Ang galing ko, hindi ba? Ang sama mo! Ang sama-sama mo, Lola Jaya! Nilinglang mo lang pala kami tapos ginamit mo pa mga inosenteng tao! Ang talino mo naman, Dalisay. Tama ka. Ginamit ko lang kayo. At ngayon, ako na ang mamumuno sa baryong ito. Hindi namin hahayaang mangyari yan! Eh di subukan niyo! Biglang nagbago ng anyo si Lola Jaya. Tumubo ang mahabang mga kuko niya. Nagkaroon ng pakpak at matutulis na pangil. Ang matandang nagtitinda ng karne sa palengke at dating pinaghihinalaan kong aswang ay halimaw pala talaga. Mas malaki at mas nakakatakot siya kaysa sa ibang aswang na nakita ko. Itim ang balat niya, matulis sa mga buto sa likod at pula ang mga mata. Para nagliliyab sa galit at kasakiman. Ang inaakala naming kakampi, siya pa palang tunay na kalaban. Ako na hong lalaban sa kanya! Elena, hindi mo siya kakayanin mag-isa. May sugat ka at wala kang lakas para labanan siya. Nay! Kailangan kong subukan! Matapang ka pala, Elena. Pero wala kang laban sa akin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Papatayin kitang pakilamera ka. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Manahimik ka! Isa kang traidor na halimaw! Panay ang hagupit ko sa kanya ng buntot pagi pero hindi ko siya matamaan. Sobrang bilis niya at hindi ko siya maabutan. Naiwasan niyang hampas ko kaya tinamaan niya ako sa tiyan. Napakabagal mo! Elena! Ayos ka lang ba, anak? Maning, tulungan mo ang anak ko! Kaya ko pa! Kailangan ko! Hindi mo na kaya pa, Elena. Isa ka lang mahina at desperada babae na gusto akong patumbuhin. Hindi ako susuko! Kahit na ikamatay ko pa! Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Pakiramdam ko'y mababali ang mga buto ko sa lakas ng pagkakabagsak ko. Parang hinihigop ng lupa ang katawan ko. Mabigat at ayaw niyang gumalaw. Pero hindi ko siya pwedeng hayaang manalo. Kung sasakupin niya ang baryo, lahat ng pinaglaban namin mawawala. Pero wala na akong lakas. Nakita kong unti-unting lumalapit si Lola Jaya sa akin. Nakangisi at parang natutuwa sa paghihirap ko. Ilang sandali pa, narinig ko ang boses ni Maning. Tigilan mo na yung kasamaan mo, Lola Jaya! Walang naidudulot na kaputihan yan! Maning, huwag mo sabing lalabanan mo ko. Hindi pa nga gumagaling yung sugat mo. Hindi ako lalaban sa'yo. Nanghina na ako. Pero kaya kang labanan ng mabuting aswang! Manay! Anong gagawin mo, ah? Sinong mabuting aswang? Benjo! Ngayon na! Biglang may lumabas sa anino sa likod ng mga puno. Isang malaking lalaking aswang. Matipuno, mahaba ang kuko, pero hindi mapula ang mata. Parang kulay dilaw, katulad ng kay Maning.
Halatang kontrolado niya ang sarili. Maning? Sino siya? Aswang! Siya ang nakita ko nung nagpalitan niya si Maning ah. Anong ibig sabihin nun? Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat sa'yo. Isa siyang kakampi. At hindi lahat ng aswang ay masama. Alam kong kayang-kaya niyang labanan si Lola Jaya. Kakampi? Aswang din yan! Wala kaming pinagkaiba! Hindi siya kasing tulad mo, Lola Jaya! At ngayong gabi, mawawala ka na sa mundong ito! Nagulat ako nang makita kong lumapit ang lalaking aswang sa tabi namin. Malaki siya, parang 2 beses ang laki ng ordinaryong tao. Pero iba naman ang aura niya. Hindi siya tulad ng mga halimaw na umaatake kanina. Tahimik siya, pero halatang malakas. Nakatitig lang siya kay Lola Jaya, parang handang pumatay kahit anong mangyari. At doon, nagsimula ang laban na hindi ko makakalimutan. Sugurin mo na ako! Tingnan natin kung gaano ka kalakas! Manahimik ka na lang! Matandang amoy lupa! Anong sabi mo? Huh? Hindi ako may lupa! Grabe! Ang bilis nilang kumilos! Elena, magtago muna tayo. Baka madamay tayo sa laban nila. Magtago lang tayo dito sa likod ng puno. Baka kailanganin ni Benjo ang tulong natin. Mapapasa akin ang lakas mo! Gagamitin ko ang barka sa palad ko! Diyos ko! Nangangagat niya si Lola Jaya! Hindi mo ako matatalo! Kahit kagatin mo ba ako ng ilang beses! Maning! Nasugatan siya! Hindi, huwag ka mag-alala. Kusang gagaling ang sugat niya. Tignan mo naman, isa siyang aswang eh. Matibay ka nga. Pero hindi sapat ang lakas mo para matalo mo sa tulad ko. Hindi ako susuga! Ako ang magiging katapusan mo! Mamamatay ka ng halimaw ka! Pakialamero ka sa plano ko! Hindi! Ikaw ang mamamatay! Biglang sinunggaban ni Benjo si Lola Jaya. Tinusok ang likod nito at kinagat ang leeg hanggang sa mapukol. Bumagsak si Lola Jaya, nanginginig, bago tuluyang naging abo ang katawan niya. Duguan ng lalaking aswang. Halos hindi na makatayo, pero hindi siya umatras sa laban. At sa wakas, naging abo na ang halimaw na gustong sakupin ng baryo namin. Tumahimik na ang baligid at ang mga natitirang aswang ay nagsitakbuhan na, natakot sa katapusan ng kanilang pinuno. Lumapit ako kay Maning at sa lalaking aswang. Kita ko ang sugat niya. Malalim, pulang-pula, pero nakatayo pa rin siya. Pilit na ngumiti. Salamat ha. Utang namin sa ang katahimikan ng baryo namin. Hindi ko to ginawa para pasalamatan niyo ako. Ginawa ko to para sa kapayapaan at sa utang na loob ko sa'yo. Utang na loob? Wala ka namang utang na loob sa akin eh. Iniligtas mo kami ng kapatid ko. Ipinaglaban mo siya sa mga taong humuhusga sa kanya. Kaya isa kang mabuting tao. Teka lang. Anong sabi mo? Kapatid? Oo, Elena. Kapatid ko siya. Isa siyang aswang pero mas pinili niyang lumaban sa mga masasamang katulad niya. Ako naman, anak ng albularyo. Nilagyan ako ng tatay ko ng proteksyon laban sa mga aswang eh. Pero isinumpa ako ng ina ni Benjo na magkaroon ng kakaibang kulay ng mata kapag natatamaan ng liwanag ng buwan. Kaya pala nagiging dilaw ang mga mata mo sa gabi. Lalo na kapag natatamaan ng buwan o ng gasera. Uy, pasensya ka na ha. At nagsinungaling ako sa'yo. Si Benjo talagang nakita mo nung gabing yun eh. Hindi ako naging aswang. Gusto ko lang siyang tulungan para ako ang pagbintangan. Natatakot akong patayin siya eh. Naiintindihan ko na ang lahat, Maning. Mabuti na lang at ipinaliwanag mo sa akin. Maning, bantayan mo ang baryong ito. Huwag niyong isipin na ito ang katapusan. Baka isang araw, sumibol ulit ang kasamaan.
mas malalakas na ang mga halimaw. Oh, magpahinga ka muna. Kailangan mo magpagaling eh. Tsaka na natin isipin ng bukas. Ang mahalaga, natapos na ang kasamaan ngayon. Hindi na ako magpapahinga. Natapos ko ang misyon ko. At hindi ako pwedeng manatili dito sa baryo. Dahil hindi ako nagiging tao. Parang sinaksak ang puso ko sa sinabi niya. Gusto niyang makasama si Maning dito sa baryo, pero hindi pwede. Wala nang halimaw sa paligid, pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Marami pang laban, marami pang tanong, pero ngayong gabi, ligtas kami. At sa tabi ko, naroroon si Maning, buhay, humihinga at nakangiti sa kabila ng lahat. Napatingin ako sa pulang buwan na unti-unti nang nawawala ang kulay nito. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, may pag-asa pa. Maning, Elena, kailangan ko nang umalis. Aalis? Pero bakit? Pwede ka namang manatili dito eh. Hindi ako nababagay sa lugar na to. At kahit nanalo tayo, maraming tao pa rin ang matatakot sa akin. Kakampi niyo pa rin ako. At tatalo ako sa inyo. Pero mas mabuting mabuhay ako sa lugar kung saan tanggap ang mga katulad ko. Benjo, saan ka pupunta? Hindi ka sanay mag-isa eh. Kailangan ko masanay. May alam ako lugar sa bundok, malayo sa tao. Doon ako mamumuhay. Dahil tahimik doon. At saka, maghihintay ng tamang panahon para bumalik. Kapag kailangan niyo ako, alam mo kung paano ko tatawagin, Maning. Pero, kada 4 na buwan, bibisita ako dito. Nako, salamat sa ginawa mong pagdulong sa amin ha. At kahit kailan mo gustong pumunta dito, palagi kang welcome, Benjo. Maraming salamat din. Dito ko naramdaman ang pagmamahal at pagtanggap sa akin. Maliban sa kapatid ko, kaya mag-iingat kayo palagi. At Maning, Ano yun, Benjo? alagaan mo si Elena. Isa siya sa pinakamalakas at pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya. Higit pa sa sarili ko. Dahan-dahang lumakad si Benjo papalayo hanggang sa lamunin siya ng dilim ng kagubatan. Tahimik lang kaming nakatingin habang unti-unti siyang nawawala sa paningin namin. Habang papalayo siya, pakiramdam ko parang isa siyang aninong laging magbabantay sa amin kahit hindi namin siya nakikita. Kahit aswang siya, alam kong mas malinis pa ang puso niya kaysa sa karamihan ng tao. At sa isip ko, umaasa akong darating ang araw na matatanggap siya ng lahat. Tahimik na ang baryo. Wala nang sigawan sa gabi. Wala nang patayan ng hayop o tao. Bumalik sa normal ang buhay ng lahat. Puno ang karinderya namin ngayon. May mga batang kumakain ng lugaw. May matatandang bumibili ng ginataang gulay. Lahat nakangiti. Parang nakalimutan na nila ang mga nangyari. Elena, bilisan mo dyan! Marami tayong suki ngayon oh! Oo, Nay! Eto na nga ho, nagmamadali na po! Nakakatuwa, no? Parang walang nangyari. Tahimik na ulit ang baryo natin. Oo nga, Nay. Salamat sa Diyos at kay Benjo. Sana, balang araw, puntahan niya tayo dito, no? Ipaghahanda ko talaga siya ng buhay na biik at kambing. Biglang dumating si Maning. Naka-t-shirt lang habang nakangiti sa amin. Halos lahat ng tao ay bumati sa kanya. Wala na ang galit sa mga mata nito. Tanggap na ulit siya ng lahat dahil napatunayang hindi naman siya aswang. Uy, magandang tanghali, Aling Dalisa, Elena! May ulam pa ba para sa sukin yung gwapo, ha? Ay, nako, ikaw pa ba? Kahit maubusan na ang lahat, may ulam ka pa rin dito, no? Siyempre naman, ikaw ang pinakamasipag kong suki eh. Masipag lang kasi ako kapag nandito si Elena eh.
Ako, tigil-tigilan mo nga ako, Maneng. Ay, nako, Maning. Sige lang nga. Ay, dito ka na kumain sa gilid. Para hindi ka na maistorbo ng ibang suki at makakain ka na maayos. Naikwento rin ni Maning sa amin na kasakasama niya palang kapatid niya noon pa. Kaya lumipat sila dito sa baryo namin. At mukhang napansin ni Lolo Eddie ang presensya ni Benjo. Kaya gumawa siya ng paraan para mawala kami sa baryong ito. Mabuti na lang at natapos na rin ang lahat. Ilang buwan ang lumipas, masaya at tahimik pa rin ang baryo. May maliliit na banderita sa kalsada. May mga taong nakangiti at sa gitna ng lahat, nakatayo kami ni Maning. Nakabarong siya at simpleng puting damit naman ang suot ko. Oo, pagkatapos ng ilang buwan, sinagot ko na rin siya at napagdesisyonan naming magpakasal na. Anak, ang ganda-ganda mo sa suot mong damit. Hindi ko lubos maisip na ikakasal ka na. Ay, maraming salamat po sa suporta niyo, Nay, ha. Mahal na mahal ko po kayo. Nay, salamat din ha. Patinayan niyo akong malagaan at mahalin si Elena habang buhay. Handa ka na ba? Oo, Maneng. Handang-handa na ako. Malamyos ang tugtog habang lumalakad sila sa maliit na altar sa gitna ng baryo. Ang mga tao, dati ay takot kay Maning. Ngayon, nakangiting lahat at bumabati sa kanya. Walang halong takot. Makikita ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Salamat, Elena ha. Para saan? Sa pagbibigyan ng panibagong buhay sa akin. Hindi lang dahil ligtas na ang baryo, kundi dahil kasama na kita. At mula ngayon, hindi ka na mag-iisa, Maneng. Habang nakatayo kami sa harap ng altar, ramdam kong init ng araw sa balat ko at malamig na hangin sa paligid. Ang dating baryong puno ng takot. Ngayon, puno na ng tawanan at kasiyahan. At ako, si Elena, na dating simpleng nagbabantay ng karinderya, nakatayo ngayon sa tabi ng lalaking pinakamahalaga sa akin. At sa isip ko, umaasa akong kahit nasaan man ang kapatid niyang aswang, alam kong nakangiti siya habang pinagmamasdan kami. Dahil sa kabila ng lahat ng laban, sa kabila ng dugo at takot, may pag-ibig pa ring nanalo sa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking naging karanasan. Muli, ako si Elena. At ito ang aking kwento.